In every community, there are individuals whose knowledge and compassion shape the lives around them. In this short documentary, we speak with a Master of Arts in Nursing, a professional whose experience in healthcare and community service offers a unique perspective on the future. Through their insights, we explore what lies ahead, what hopes and concerns they carry, and what guidance they offer to the youth of today. Sa iyong palagay, ano ang magiging itsura ng mundo sa taong 2050? Sa aking pananaw, kung magulo ngayon, mas magulo na siguro pagdating ng araw. Pag walang disiplina ng mga tao, nawala na yung values ng mga tao, na-imagine ko na yung mundo na magiging marumi sa larangan ng politika at sa larangan ng lahat na siguro sa komunidad, nagiging marumi, kasi nga wala nang disiplina yung mga tao, sa school, sa pag-uugali ng mga tao. So, hindi na safe ang mundo sa 2015, yun ang pananaw ko. Ano ang pinaka natutuwa o pinakababahala mo tungkol sa hinaharap? Ang kinakabahala ko siguro is yung safety. So ngayon is, parang hindi na safe ang ating mga politiko, gaya ng napapanood natin, pumapatay na sila, harap-harapan, talamak na yung corruption, hindi na nakontento yung ating mga leaders kung ano meron sila, and magiging mas marumi na. Yun na yung naiisip ko eh. Parang nawawala na yung mga values ng kabataan ngayon, kung ano-ano na lang ang ginagawa nila, yan, yung mga yan. Yan ang kinakatakutan ko. Ang kinakatuwa ko naman sa hinaharap is, siguro hindi rin nakakatuwa eh, kasi yung technology natin is parang mabilis na, kayang-kaya na nating tulad ng AI, kayang-kaya na nating parang i-copy yung mga bagay-bagay. Siguro hindi rin siya nakakatuwa or nakakabahala din kasi parang hindi na safe. Parang magkakaroon na ng ibang identity, pwede na nilang nakawin kung ano yung meron ka, parang ganun. Parang nakakatakot na rin yun. Ano ang payo ang maibibigay mo sa kabataan ngayon para makalikha ng mas magandang kinabukasan? Ang maipapayo ko sa mga kabataan ngayon is sana maging masunurin sila sa mga magulang nila. Kung ano yung tinuturo ng mga magulang sa loob ng bahay, yun yung pinaka-first training nila. Yun yung paglaki nila, hindi nila makakalimutan. Huwag nilang babaliwalain yung mga values na tinuro sa kanila, maging disiplinado sila sa lahat ng bagay, maging makatao sila at higit sa lahat, maging makadiyos. Yun siguro, pag nagkaroon na lang or pag nagawa na yun, yung mga yun, siguro magbabago yung mundo. Kaya ngayon, syempre ngayon, mga iba, wala na disiplina, kung ano-ano na lang ginagawa, hindi na nakikinig sa mga magulang, napapariwara na sila, yun, pagka yun nangyari, wala nang mangyayari. So, yun siguro na ipapayo ko sa kanila. Makinig lang sa mga magulang at maging disiplinado, huwag kalimutan yung values, at sigit sa lahat, makatakot at makadiyos.